Kapag may nangyaring masama isa man sa mga miyembro ng pamilya ko, humanda ka sa akin, Gregorio. Hinding-hindi kita sasantuhin, hayop ka! Kahit pa alam kong bantog na aswang ka! Matagal na kaming naninirahan dito sa syudad, Ingkong. Ngunit tubong probinsya kami. Sa totoo lang, gustong-gusto kong umuwi ng probinsya. Kaya labang, ay nagkataon nga na may pandemya. Napakahirap bumiyahe ngayon. Kahit ang lumabas lang ng bahay. Kailangan ay doble ingat palagi upang hindi magkasakit at hindi makapagdala ng virus sa ating mga pamilya. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Len. Pero nung bata pa lamang ako, Len ang aking palayaw. Nais ko rin po sanang ibahagi ang mga karanasan ko at ng aking pamilya tungkol sa mga aswang. Year 2000. Grade 3 ako ng mga panahong ito, Ingkong. Bilang isang bata, matatawag pang inosente sa maraming bagay. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na hindi ako kagaya ng aking mga kaedad. Matalas ang aking memorya at mahilig ako makinig noon sa tuwing nag-uusap ang mga matatanda, lalo na kung tungkol sa misteryo at kababalaghan. Meron akong matalik na kaibigan noon. Natatawagin ko na lamang na Mikmik. Siya ang madalas kong makasama sa pag-ihigib, paglalaba, pangunguha ng bayabas, balimbing, mangga at kung ano-ano pa. Siya rin ang madalas kong kalaro at kasabay, papunta at pauwi sa eskwela. May isang beses pa nga na nag-swimming kaming dalawa at muntik na kaming malunod. Araw ng San Juan kasi noon, kaya malaki ang taob. At dahil hindi ako gaanong marunong lumangoy, sa sobrang takot, ay sumakay ako sa kanyang likod. Kaya naman halos sabay kaming lumubog sa tubig. Mabuti na lamang at may nakita kaming mga taong pababa sa pangpang. Kaya bigla kaming nabuhayan ng loob. Napakarami naming karanasan ni Mikmik. Meron ding habang nangunguha kami ng mangga, kinagat kami ng mga hantik. Laking pasasalamat namin na hindi kami nadisgrasya. Kung nagkataon kasi na nahulog kami, ay tiyak na malulumpo kami dahil napakataas ng inakyat namin puno. Ngunit ang talagang tumatak sa akin ay nang minsang mamiestahan kami sa kalapit na barangay. Hindi po talaga ako basta kumakain kung saan-saan, Ingkong. Lalo na kapag hindi ko kakilala. Ngunit dahil sa udyok ni Mikmik, ay nakalimutan ko ang bilin palagi ni Mama na maging maingat sa aming mga pinupuntahan, lalo na sa mga bahay na kinakainan. Nakakahiya naman, Mick. Wag na lang kaya tayong pumasok. Hindi naman tayo imbitado eh. Ano ka ba, Len? Kaya nga piyesta, kahit sino pwedeng pumunta para kumain, kahit hindi kinukumbida. Nagdadalawang isip pa rin ako. Pero nang tuluyan nang pumasok si Mikmik sa loob ng bahay, ay sumunod na rin ako. Isa yon sa pinakamalaking bahay sa lugar. Magara at sigurado kong may kaya sa buhay ang mga nakatira. Napansin ko rin na napakaraming bisita at masasarap ang mga nakahain sa lamesa. Wala nang hiya-hiya. Kumuha ang kaibigan ko ng pinggan at sumandok ng kanin at ulam. Hindi ko alam kung gagayahin ko ba siya o papanoorin na lamang at hihintahing matapos. Nang maya-maya ay may lumabas mula sa kusina na napakapamilyar sa akin. Lolo Sitoy? Oh, Len. Anong ginagawa mo rito? Kasama mo ba ang mama mo o ang lola mo? Hindi po, Lolo. Si Mikmik po ang kasama ko. Ayun po siya. Kumakain na. Bakit po pala kayo nandito?
Imbitado po ba kayo? Ah, nako. Kagabi pa ako rito. Kinuha kong tagaluto ni Mang Goryo. Mang Goryo po? Nagulat ako sa aking nalaban. Madalas ko kasing marinig noon sina mama at lola tuwing magkukwentuhan. Noong mga bata pa lamang daw sina baba, naglalako ng isda si lolo at may isang beses na gustong bumili ng lalaking nagngangalang Goryo. Kaya lamang, panay raw ang tawad at namamahalan sa presyo. Kung babaratin mo lang din naman ako, Gregorio, mabuti pang iuwi ko na lamang itong mga isda ko at ipapakain ko sa pamilya ko. Hindi raw mapigilang magalit noon ni Lolo dahil sa pagiging kuripot ng matanda. Samantalang alam naman niyang marami itong pambili. Patunay ang malaki at maganda nitong bahay na nakakaangat ito sa buhay at kayang-kaya nitong bumili ng ganong klaseng mga isda. Kung tutuusin, ay sa murang halaga ng araw yon ibinebenta ni Lolo. May sinabi raw bigla ang matandang si Mang Goryo na lalong ikinainit ng ulo ng aking abuelo. Kapag may nangyaring masama isa man sa mga miyembro ng pamilya ko, humanda ka sa akin, Gregorio. Hinding-hindi kita sasantuhin, hayop ka! Kahit pa alam kong bantog na aswang ka! Hindi raw nakapagsalita noon si Mang Goryo. Parahil ay dahil sa nakita niyang matinding galit sa mukha ng lolo ko. Pero hindi rin daw mapakali noon si lolo hanggang makauwi sa bahay nila. Sinabihan niya rin ang kanyang pamilya na mag-ingat at ikinuwento niya ang naging alita nila ng aswang na si Mang Goryo. Laking pasasalamat daw ni lolo dahil mukhang natakot ang matanda sa kanyang naging banta. Kapag nanganganak noon ang asawa ni Goryo, hindi kumakain sa bahay nilang hilot. Mas gusto pa ng mga yon na pera na lamang ang ibayad sa kanilang serbisyo. Kumalat din kasi noon ang balitang nahawahan ni Goryo, ang kanyang balaay ng pagkaaswang. Madalas nilang imbitahan noon ng pamilya ng kanyang manugang upang doon maghapunan. Naghanap ng manggagamot ang balaing lalaki ni Goryo. Sa Karatig Isla pa sila dumayo. At mabuti na lamang, mahusay yung natagpuan nila. Naipasukan ng manggagamot kay Andres ang itinanim ni Goryo sa tiyan nito. Parang napakahabang hibla na hindi nila mawari kung buhok ba o sinulid. Kahit hirap na hirap, ay pinilit ni Andres na maisuka yung lahat. At umuwi siya rito sa atin na magaling na. Ngunit sa kasamaang palad, namatay sa sakit ang asawa niyang si Lucita. Nang malaman niyang hinawahan sila ni Goryo, nagkulong na lamang si Lucing sa kanilang silid upang hindi na makaperwisyo. Hindi rin siya kumain ng kahit ano. Hanggang sa nagkasakit siya at di nagtagal ay namatay. Dahil sa mga nangyari, nagbalak ang manugang ni Goryo, ang anak ni na Andres at Lucita. Natakasan ng pamilyang hindi niya alam na may sa demonyo pala. Ngunit nahuli siya ng kanyang asawa at ikinulong sa malaking bahay na yon. Ang bahay na hindi aakalain na kahit sino makakakita na aswang palang mga nakatira. Mula raw noon ay iniwasan na ng mga tao si Mang Goryo, Ingkong. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimutan na rin ng iba ang tungkol doon. Narinig ko pa kina Lola na may basement daw ang naturang bahay. Marahil ay doon ikinulong ng anak ni Mang Goryo ang kaawa-awa niyang manugang. Tay, hindi po ba natin tutulungan si ate na makatakas sa bahay na yon? Kawawa naman siya kung tuloy ang magiging kauri ni na Mang Goryo. Sige na, Tay. Gumawa po kayo ng paraan para maalis sa malaimpyernong bahay na yon si Ate Elvie. Kung alam mo lang, Daisy, kung gaano ko kagusto makakuha ro ng Ate Elvie mo. Kaya lamang wala tayong laban sa pamilya ni Gregorio.
At natitiyak kong hindi isusuko ng bayaw mo ang ate mo. Wala raw magawa si Mang Andres, Ingkong, dahil ayaw na niyang tumungtong pang muli sa bahay na yon. Sa takot na muli siyang mahawa ng pagiging aswang ng balae niya. Kaya ipinagpasa Diyos na labang niya ang kaligtasan ng panganay niyang anak sa piling ng asawa nito na may lahing aswang. Nakahinga ako ng maluwag nang malaman kong si Lolo Sitoy naman pala ang nagluto sa handaang yon. Asawa siya ng kapatid ng lolo ko at sigurado kong hindi siya kauri ni Mang Goryo. Kasabihan din po kasi sa aming probinsya na sa oras na makakain ka sa bahay ng mga aswang, pag uwi mo ay maglalaglagan na lang ng kusa ang iyong mga ngipin na kung tawagin sa amin ay bayunro. Kanina ka pa nakatulala dyan na parang nakakita ng multo, Apo. Oh, ito. Ipinagsandok na kita. Ay, masarap yan. Samantalahin mo na. At bihira lamang tayo makatikim ng ganyang kasarap na pagkain. Hindi ko alam kung gaano katagal na nanatiling nakatitig lamang sa iniabot sa akin pagkain ni Lolo Sitoy. Hindi pa rin mawala sa akin ang pag-aalinlangan. Ngunit kabastusan naman kung tatanggihan ko ang alok ng isang tao. Lalo na at nakakatanda yun sa akin. Hanggang sa muling nagsalita si Lolo Sitoy habang may dinudukot sa kanyang bulsa. Kung nagdududa ka, Apo, heto, pigaan mo yung pagkain sa plato mo. Pero siguraduhin mo lang ha, na walang makakakita sa'yo. Para saan po ito, Lolo? Ang pabulong kong tanong sa kanya habang takang-taka. Ang alam ko lang kasi na nilalagyan ng kalamansi ay pansit bihon at mga pagkain kailangan ng sausawan, kagaya ng pritong talong, isda at bagoong. Basta, Apo, kapag nagawa mo ng sinabi ko at wala kang nakitang pagbabago, ibig sabihin, malinis ang pagkain at ligtas kainin. Pag nakangiting sagot naman sa akin ni Lolo Sitoy, nagpalinga-linga muna ako sa paligid bago ko sinunod ang kanyang payo. Sinamantala kong abala ang lahat sa masayang kwentuhan habang kumakain. Si Mikmik ay halos hindi ko na makita dahil marahil ay natatakpan siya ng iba pang mga bisita. Si Lolo Sitoy naman ay nagpaalam na rin sa akin nang maalalang may iniwan daw siyang niluluto na nakasalang sa kusina. Matapos kong pigain ang 4 na halos bubot pang kalamansi na galing kay Lolo Sitoy, ay pinakatitigan ko ang pagkain sa aking plato. Hindi ko pa rin gaanong maintindihan ng mga oras na yon kung para saan ba talaga ang mga kalamansi. Pero kahit papano, sa mura kong edad, ay may ideyang nabuo sa isip ko. Kahit bata pa kasi ako, ay palatanong na ako sa mga bagay-bagay at mahilig akong makinig sa mga kwentong kababalaghan. Nang makita kong halos wala namang nagbago sa pagkain, ay dahan-dahan ko nang sinimula ng pagsubok. Ang totoo, nasa simbahan pa lamang kami ni Mikmik, ay kumakalam na ang tiyan ko. Kaya naman naubos ko ang laman ng aking plato. Gusto ko pa sana, dahil napakasarap ng pagkakaluto sa humba at kalderetang baboy. Kaya lamang ay nahihiya ako. Hindi na rin kasi bumalik pa sa sala si Lolo Sitoy. Pag-uwi ay marami kaming nakasabay ni Mikmik na mga kababaryo namin. Habang daan ay tahimik siya. Marahil ay dala ng labis na kabusugan. Mik, dapat pala hindi tayo basta kumakain sa mga handaan, lalo na kung wala tayong kasamang matanda. Ayan ka na naman, Lenlen. Nakakain ka na't lahat, nagrereklamo ka pa rin. Bakit ba? Ang sasarap kayo ng mga pagkain kina Mang Goryo. Gusto ko nga sana mag-uwi para kina nanay at tatay. Kaya lamang ay nahihiya naman akong magsabi sa may-ari ng bahay.
kung bakit kasi hindi nagsisimba ang mga magulang ko. Kahit araw ng linggo, panay pa rin sila trabaho. Para rin naman sa pamilya niyo yung mga ginagawa nila, Mick. Basta sa susunod talaga, hindi na ako sasama sa'yo na kumain sa mga piyestahan. Bahala ka! Iba na lang ang isasama ko kung ayaw mo. Pagkasabi nun, ay hindi na kami nag-imikan pang muli ng kaibigan ko. Hanggang sa tuluyan na kami maghiwalay. Mas una kasing nadadaanan ng bahay nila kaysa sa amin. Pagdating sa bahay, ay agad ko yung ikinuwento kay Mama. Kitang-kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha nang sabihin kong kumain kami sa bahay ni Mang Goryo. Ngunit agad din namang napawi yon nang malaban niyang si Lolo Sitoy ang nagluto noon. Ganun pa man, sinabihan niya pa rin akong sana raw ay wag nang mauulit yon. Dahil hindi pa rin kami dapat magtiwala, lalo na sa mga katulad ni Mang Goryo. Hindi direktang sinabi sa akin ni Mama ng mga sandaling yon ang tungkol sa pagiging aswang ng matanda. At hindi rin nila alam na lihim akong nakikinig sa tuwing nagkukwentuhan sila tungkol sa aswang na si Mang Goryo. Hanggang dito na lamang po, Ingkong, at maraming salamat. Sana ay mas marami pang makadiskubre sa channel mo. Palagi ko pong aabangan ang mga susunod pang mga kwento nyo. Ikalawang libro ni Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 18. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Alright. Shout out kay Unlike You. Unlike You, thank you. Saka syempre sa magagandang kapatid ni Unlike You na sina Gigi at ang bunso nilang kapatid na si Christine from Dumaguete. Thank you, Gigi. Thank you, Christine. Kumusta sa mga tiga Dumaguete? At kay Annabella. Alam mo, Annabella, laging inaabang ng Team Ingkong ang mga comment mo. Tuwang-tuwa kami sa iyo. Thank you, Annabella. Abangan nyo rin po ang aming 3-part mini-series. May mga matitindi po kaming guest na makakasama sa series na ito. So, abang-abang lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless.